Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid tayo sa isang makabuluhang paksa ngayon? Game. Ano bang pag-uusapan natin? Ito, meron tayong mga sipi mula sa aklat The Sacred Charge, A Mission Beyond Time. Ang sumulat nito ay si Chris R. Villasis, isang missionary pastor dito sa atin sa Pilipinas. Okay. Familiar title? Oo, at ang mission natin ngayon, himay natin yung pinakapuso ng aklat, yung konsepto ng sagradong tungkulin. Sinasabi kasi na parang higit pa raw ito sa ordinaryong responsibilidad. Interesting. Tara, umpisahan na nating busisihin ito. Sige. Sa pagkakaalala ko dyan, ang sentro talaga niyan ay parang isang panawagan eh. Isang muling pagbuhay, ika nga, doon sa itinuturing na banal na utos o mandato ng simbahan. Pero alam mo yon, hindi lang siya tungkol sa simpleng paniniwala lang. Ang emphasis dito ay yung pangangailangan para sa, konkretong kahandaan. Kahandaan sa anong aspeto? Sa espiritual. Tapos yung pagkilos na may estratehiya, hindi bara-bara. At saka yung tapang na harapin yung tinatawag niyang kadiliman. Kadiliman. Medyo mabigat yun. Ano kayang ibig sabihin niyan sa konteksto niya? Parang yan yung mga espiritual na hamon siguro. O yung mga puwersa na parang kumukontra dun sa misyon. Ganun ang dating. Gets ko. Kumbaga, hindi lang ito basta checklist ng mga gagawin kasi sinasabi rin sa material na itong misyon parang buhay na diwa. Buhay na diwa. Oo, na parang nakahabi na raw mismo sa pagkatao ng isang mananampalataya. Hindi lang obligasyon, kundi parang parte na ng identity mo. Medyo malalim yun, di ba? Oo nga, malalim. At para may sabuhay yan, ang sabi nga, hindi raw sapat yung basta naniniwala ka lang. Ano pa ang kailangan? May tatlong parang haligi siyang binabanggit para sa tunay daw na pagiging disipulo. Una, yung tinatawag na spiritual readiness. Okay, kahandaan sa espiritual. Pangalawa, strategic engagement. Madiskarteng pakikilahok. Diskarte. Mahalaga yan. At pangatlo, fearless confrontation with darkness. Yung walang takot na pagharap dun sa sinasabi nating kadiliman o mga hamon. May punto. Kasi kung iisipin mo, parang sinasabi ng aklat na ang pananampalatayang walang kahandaan, baka mababaw lang. Pwede o walang lalim. Tapos yung walang pakikilahok, parang ang passive lang, nakatungga lang. Exactly. Tapos yung hindi humaharap sa hamon, hindi naman nasusubok talaga yung pananampalataya mo. Kaya siguro yung tatlo yung parang pundasyon, ng isang aktibong pananampalataya, hindi lang deklarasyon. Okay, paano naman to isinasagawa sa mas malawak na konteksto? Dito na papasok yung sinasabi niyang balanse. Kailangan daw balansehin yung dalawang mahalagang gawain, proclamation at discipleship. Pagpapahayag at paghugog. Tama. Pagpapahayag ng mensahe at paghubog ng mga tagasunod. Susi raw yung tamang timpla nito. Bakit kailangan ng balanse? Kasi, paliwanag sa aklat, kung puro ka lang daw proclaim, announce ng announce, pero walang malalim na paghubog doon sa mga nahihikayat mo, baka mababaw lang, hindi magtatagal, parang hanggang salita lang. Okay. Makes sense. Sa kabila naman, kung puro ka lang hubog ng hubog sa loob ng grupo nyo, pero wala namang pagbabahagi sa labas, parang ang liit ng epekto, hindi nyo naaabot yung iba. So parang nagiging exclusive lang. Oo, parang ganon. Kaya kailangan daw pareho, para effective talaga. Malinaw yan. Kailangan yung pagpapalaganap at pagpapalalim. Okay, gets go. Nabanggit din sa material yung ideya ng pag-mobilize. Pagpapakilos daw sa tinatawag na harvest force. Oo, yun. Maganda yung metaphor na yan. Ano naman kayang ibig sabihin yan? Hindi lang to basta grupo ng tao, di ba? Hindi nga eh. Ang harvest force, parang inilalarawan nito yung mga mananampalataya hindi bilang mga nanonood lang, Okay. kundi bilang mga aktibong manggagawa doon sa espiritual na aanihin. May diin sa direktang responsibilidad. Kailangan lumahok, maging leader, at importante, lumabas sa comfort zone. So, pagbabago talaga ng mindset. Mula sa pagiging taga-suporta lang sa malayo, Oo. papunta sa pagiging nandun mismo sa harap ng laban. Kumbaga,
Parang mga mandirigma, ganun ba? Yun, parang ganun nga, mandirigma yung dating. Isang panawagan na maging aktigo talaga. Wow! Ang lakas ng panawagan yan. Mula audience to actor, ika nga, at parang may kasama itong pakiramdam ng pagkaapurahan. Tama ba yung basa ko? Oo, tama ka dyan. Malinaw na malinaw yun sa aklat. Talagang binibigyang diin na yung panahon natin para kumilos, hindi ito walang hanggan. Limited lang. Oo. Kaya ngayong mensahe, inilalarawan niya bilang isang battle cry. Parang sigaw para kumilos na. At kasabay nun, isa rin siyang blueprint. Isang gabay. Gabay sa pagkilos para daw sa isang henerasyon na inaasahang huhubog sa kinabukasan gamit yung ibanghelyo, lalo na raw ngayon. Bakit lalo na ngayon? Kasi inilalarawan niya yung panahon natin bilang may moral erosion, parang pagguho ng moralidad, at saka laganap daw yung spiritual apathy. Kawalang interes sa mga espiritual na bagay. Oo, parang yun yung context kung bakit mas apurahan yung tawag. Okay. So, pagkatapos nating mahimay lahat ng ito, ano kaya ang pinakamensahe para sa iyo na nakikinig? Itong sagradong tungkulin na galing sa aklat ni Pastor Villasis, parang hindi lang ito tungkol sa relihiyon, ano? Higit pa doon. Oo, isa siyang matinding paanyaya na magkaroon ng malinaw at mataas na layunin sa buhay. Isang layuning kailangan ng aksyon, hindi lang basta naiisip. Tama. At ng kahandaan, hindi yung kampante lang. At syempre, yung tapang, hindi yung umiiwas sa hamon. Eksakto. Bale, isang hamon ito na huwag tayong makontento sa pagiging, alam mo yun, pasibo, o sa paggawa lang ng kung ano yung inaasahan sa atin, yung minimum lang. Toga, Kaya siguro ang magandang iiwan nating tanong para sa iyong pagninilay ay ito. Sa sarili mong buhay ngayon, saang mga larangan ka kaya tinatawagan ng kumilos? Kumilos ng may mas malalim na layunin, mas matibay na kahandaan, at mas matapang na puso. higit pa sa karaniwan mong ginagawa. Oo, higit pa sa iyong karaniwang obligasyon lamang. Isang bagay na pag-isipan.